Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y liyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas, at kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, luluraying, walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galilea rin? Magsaliksik ka't makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong Sabadong ito ay ika-4 na linggo sa panahon po ng Kwaresma at papalapit ang araw po ng ating pong kaligtasan na pagdiriwang po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon o yung ating pong Paschal celebration, the suffering, death, and resurrection of our Lord. Kung kaya po ating nalupang nag-iigting ang ating pong paghahanda para po sa mga mahal na araw. Ngayon mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito sa ating pong Ebanghelyo, ating pong narinig kung paano po nagtalo-talo yung mga marurunong, yung mga magaling, yung mga eksperto ng batas, yun po mga pariseyo. Mga minamahal, alam niyo po, minsan nangyayari na kung sino pa ang mga matalino at marurunong, sila pa ang malayo sa katotohanan. Naalala ko po, one time meron po akong narinig na kwento, isa pong napakagaling pong iskolar, nakapag-aral po sa maganda pong mga eskwelahan at universidad
Sa huli, nakakalungkot marinig sa kanyang bibig nang sabihin niya, wala naman talagang Diyos. Ang Diyos ay imbento lang ng tao. Kasi dapat to see is to believe. Ang lahat ng ating paniwalaan, yung mga kaya lang patunayan, yung mayroong sukat, yung mayroong ebidensya. At wala ka lang makitang ebidensya o sukat o datos tungkol sa Diyos. Bakit ka maniniwala sa Diyos o sa bagay na hindi mo kayang patunayan ng siyensya o ng datos o mga data? Pero hindi po mga minamahal na kapatid sa ating mga Kristiyano, mga Katoliko, tayo naniniwala na ang lahat po ng bagay ay nilikha ng Diyos. Kung kaya nga po, ang lahat ng bagay nawa ay magdala, maghatid, at maglapit sa atin sa Diyos. Katunayan, meron pong sa mga epistemology, no? Ito po isa pong grupo po, ito po isa pong department ng philosophy about knowledge. Na ang sabi raw po, truth is simply pag magtugma, mag-align po yung realidad at yung iyong nalalaman. Ibig sabihin, kung ano yung realidad at yun po yung nasagap ng iyong pag-iisip, ng iyong kaalaman, you have the truth. Pero po kung realidad at yung iyong isip ay hindi magtugma, ibig sabihin yan, you would not have the truth. Ibig sabihin po sa huli, pag medyo po yung ating pong karunungan o kaalaman ay hindi naglapit sa atin sa Diyos na ang lumikha ng ating realidad, mayroon pong problema. It's either yung ating kaalaman ay hindi po nahagip yung katotohanan. No? Or yung katotohanan mismo ay hindi po natin mahanap. No? Para bang yung asa labas ay hindi mo po siya makapture. At yung isip naman ay hindi po disposed para i-capture yung katotohanan. Pag hindi magtugma yung realidad at yung iyong isip, wala sa iyong isip ang katotohanan. Therefore, mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw na ito, tatanong po tayo na ang katotohanan po ay kailangang maghatid sa atin sa Diyos na lumikha ng realidad, kung saan po ang ating pong kaalaman ay nakabase. Pag hindi po tayo maakay sa katotohanan o sa Diyos dahil sa ating nalalaman, ibig sabihin po niyan ay ilang bagay lamang. Una, maaring kulang pa ang ating nalalaman. Konting basa pa, konting research pa. Pangalawa, maaring po yung ating isip ay hindi naman dispose o bukas. Minsan, tayo po mga tao ay mabilis maghusga pero kulang pa yung alam. Sana bago ka maghusga, dispose ka namang madiskubre, malaman ng katotohanan. At pinakahuli, ang katotohanan minsan, it evades us because ang ating pinipili ay hindi totoo, kung ano yung madali na tanggapin, kung ano yung uso, ano yung sikat, kahit na hindi naman totoo. Mga minamahal na kapatid, ang katotohanan po, truth comes from God. Wala po ibang itong source. Kasi po, we believe God created everything. At ang realidad na ito, kung ating isip ay magtugma sa realidad, we have the truth. Therefore, when we have the truth, it should lead us towards God. Saan po ikaw nadala ng iyong kaalaman? Ang iyong kaalaman ay nakabatay sa katotohanan. Mga minamahal, minsan po sa ating naalaman, imbis tayo po ay nagpapakumbaba at makita po ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, may mga tao habang dumudunong, yumayabang at lumalayo sa Diyos. If indeed we know the truth and we have the truth, hindi maaring hindi ka magpakumbaba sapagkat ang katotohanan iyan magpapaalaala sa iyo at magsasabi sa iyo na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at sino tayo upang ibigin po ng Diyos. Sa dami ng ating mga pagkukulang, kahinaan, mga imperfections po natin, mahal pa rin tayo ng Diyos. Kung kaya hindi ba parang nakapangliit sa ating pong puso ang katotohanan ito. Mga minamahal, every time we claim we know something, it should lead us towards God and it should always lead us to humility. Sa kabilang banda, kung ang ating pong kaalaman, karunungan ay nagiging sanhi upang tayo maging mayabang, nako, malamang sa hindi.
hindi po katotohanan ng hawak natin. Malamang sa hindi po, ang ating pong isip ay hindi nagtugma sa realidad na likha ng Diyos. Hayaan niyo po tayo po manalangin ngayon pong hapon na ito na nawa, ngayong araw na ito na ang ating pong kaalaman ay maghatid at maglapit sa atin sa Diyos. Panginoon, Ikaw ang bukal ng lahat ng katotohanan. Ikaw mismo ang katotohanan ayon sa iyong sinabi. You are the way, the truth, and the life. Nawa Panginoon, sa iyong paghahagad ng katotohanan, sa iyong paglapit sa iyo, nawa kami ay magpakumbaba. Ang aming lahat ng kaalaman, nalalaman, ay tunay ngang maghahatid sa amin na umibig sa iyo at sa aming kapwa. At hindi ito maging sanhi upang kami maging mayabang at magmataas sa iba. Nawa ang aming katotohanan sa aming pong puso na aming natanggap na mula sa iyo ay maging sanhi upang kami ay tunay ngang magbigay lulhati sa iyo at maglingkod sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay aming nadalangin sa iyong ngalan, Panginoon. Ikaw na buhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat.